Gandang hapon mga bata. Narito si Kuya Renz para magkwento sa inyo ng alamat ng bundok ng Huraw. Anong ikikwento ni Kuya Renz sa inyo? Alamat ng bundok ng Huraw. Galing! Sa isang bayan sa Samar, may isang bundok na tinatawag na Huraw. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang bundok na ito ay tirahan ng isang napakalaking higante na nangangalang Huraw. Sinong higante? Huraw! Galing! Si Huraw ay isang mabagsik na nilalang na pinaniwalaang may kapangyarihang kontrolin ang panahon at kalikasan. Tuwing nagagalit siya, binabaha ang mga baryo sa ibaba ng bundok at nagkakaroon ng malakas na bagyo at lindol. Dahil dito, takot na takot ang mga tao kay Huraw. At palagi silang nag-aalay ng pagkain at mga alahas sa paanan ng bundok upang siya'y kalmahin. Ngunit may isang matapang na mandirigmang mula sa baryo, si Aligayon. Sino ang matapang na mandirigma? Galing! Na nagdesisyon tapusin ang paghahari ni Huraw. Nang malaman ni Huraw ang balak ni Aligayon, tumawa lawang siya at hinamon ang mandirigmang nasubukan siya labanan. Nagdaos ng isang matinding labanan sa tuktok ng bundok. Si Aligayon gamit ang kanyang talino at bilis ay nakipagtagisan kay Huraw. Tumagal ng ilang araw ang labanan hanggang sa napagod si Huraw. Sa huli, nagamit ni Aligayon ang isang mahiwagang sibat na nagbigay ng mga diwata upang mapatamba ang higante. Ano ang binigay ng diwata kay Huraw? Sibat. Sibat. Galing. Pagkamatay ni Huraw, ang bundok ay tumahimik nang bumalik sa dati nitong anyo. Ang mga tao sa baryo ay nagalak at nagdiwang sapagkat natapos na ang kanilang takot. Pinapaniwalaan na ang espiritu ni Huraw ay nananatili sa bundok, ngunit ngayon ay natutulong na lamang at hindi na napakita ng galit sa mga tao. Hanggang sa kasalukuyan, ang bundok ng Huraw ay tinatawag ng mga tao bilang isang banal na lugar. At pinapaniwalaan ang katahimikan ng bundok ay tanda ng tagumpay ng Aligayon laban sa ganting si Huraw. Yun lang ang ikikwento ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyo.